Grabe mga kababayan, sobrang dami ho. Ito ho yung mga nag-rally dito sa may bahagi ng Menjola at talagang tinambasan pa nila mga kababayan. Ang dami noong September 21. Grabe ho. So, nandoon pa lamang ho sila sa may bahagi ng Nicanor Reyes at maglalakad ho sila patungo dito sa may bahagi ng University of the East papunta sa bahagi ng Menjola. Kaso mga kababayan, ang bahagi nga po ng Menjola ay sarado na at hindi na madaanan dahil nga po napakadaming mga barikada at container van na ang mga nakaharang dito sa Recto. Ito ho yung bahagi ng Recto Avenue kung saan mga kababayan talagang dito sa may right side natin no ay dumagsa na o dumating na yung ibang mga media na magko-cover at titingin sa mga nangyayari at sitwasyon dito sa may bahagi ng Recto Avenue. Mga kababayan, grabe yung mga barikada dyan. Sa may bahagi ito ng Recto Avenue, mga kababayan, no? Pero ito, mga grupo ho ito ng mga kakaliwang grupo kasi ang kanilang panawagan, mga kababayan, ay Marcos Duterte panagutin at talagang panagutin daw po si Vice President Sara Duterte dahil sa mga maanumalyang flood control project. Sino nga ba ang talagang pananagutin, mga kababayan, sa mga flood control anomaly at mga ghost project sa ating bansang Pilipinas? Walang iba kundi si Marcos lamang ho. Bakit nagtataka ako? Bakit kasama dito sa kanilang papanagutin dito sa may bahagi ng kanilang mga panawagan kasama ang Duterte? Mga kababayan, ito kasi ay mga makakaliwang grupo. Masasabi ho natin infiltrated ito. May mga talagang masasabi ho natin mga NPA, mga halubilo ho dito kasi nga yung iba dito ay mga front organization ng New People's Army. So ito ang kanilang panawagan ay Marcos Duterte, pero mas maganda talaga ipanawagan dyan, mga kababayan, ay Marcos resign, no? Pero hindi ko ho alam, mga kababayan, baka ito ay kanilang ginagawa lamang para talagang mag-ingay, no? Ayan. Sige, suportahan ho natin, mga kababayan, basta matanggal si Marcos. Wag lang si Sara Duterte, mga kababayan, kasi yun yung next president ng Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, ay hindi po nila matinag-tinag at mabasag-basag yung ginawang barikada dito sa may Recto Avenue Station or dito sa may Recto Street, mga kababayan, dahil nga doon sa mga barikada na inilagay. So iba't ibang grupo ho ang ating makikita sa may bahaging ito ng Recto. Grabe, so hindi na ho talaga nakakatulog ang Malacanang at ang iba pang mga opisyalis ng Malacanang, mga kababayan, dahil nga talagang halos linggo-linggo ay nagkakaroon ng rally at talagang hindi na ho mapakali ang Malacanang dahil nga sa patuloy na pagsasagawa ng mga rally ng iba't ibang mga grupo, mapa-antay Marcos, mapa-bro Duterte at iba pang mga organisasyon. Talagang kanilang kinakalampag palagi ang bahagi ng Menjola, although na hindi po pinapayagan ang ilang mga relihista na magkaroon ng magsagawa ng mga rally dito sa may bahagi ng Menjola. Hindi binibigyan ng permit, pero pumupunta pa rin ang ilang mga grupo at ang ilang mga kababayan po natin para magbigay ng kanilang hinaing, lalong-lalo ng mga kababayan sa mga nangyayaring mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas. Grabe ho kasi ang mga korupsyon ngayon na tila hinahayaan lamang ho ng ilang mga opisyalis. So dito naman ang kanilang panawagan, mga kababayan, inuulit po natin, ay Marcos Duterte panagutin o resign out sa Marcos Duterte, mga kababayan, dahil nga kapag nawala ho, mga kababayan, si Marcos, ang ipapalit si Sara Duterte. Kapag si Sara Duterte ang ipapalit, mga kababayan, ang kanilang army nitong mga makakaliwang grupo, mga kababayan, doon sa mga kabundukan ay mauubos po sila. Itong mga NPA po nitong mga makakaliwang grupo ay mauubos kapag si BP Sara Duterte ang naupo bilang presidente. Kaya hanggat na maaari, mga kababayan, ay gusto rin nilang matanggal si Vice President Sara Duterte dahil nanganganib din itong mga makakaliwang grupo, lalong-lalo na ang kanilang mga forces, yung mga NPA nila ng mga nandoon sa kabundukan na nakipagbakbakan sa ating mga pulis at military, no? So ito yung kanilang mga grupo, although na mga kababayan ay hindi ho nila inaamin na sila ay kabilang doon sa mga armed group
o dun sa may bahagi o sa mga NPA, pero talagang halatang halata po mga kababayan. Ito naman ay mga kabataan na siguro ay unti-unti na bago ho ang kanilang mga pananaw dahil dun sa mga doktrina at mga sinasabi ng iba't ibang mga grupo na kabilang na mga nag-i-infiltrate sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga eskwelahan mga kababayan. So ito yung bahagi mga kababayan, no? Siguro aalis at aatras na ho ito mga kababayan dahil nga hindi nila mabasag-basag, pero kung medyo hindi matibay yung pagkakalagay ng mga barikada dito sa may bahagi ng rekto, panigurado ay talagang makakapasok sila patungo sa may harapan mismo ng gate ng Mendiola. Dahil nga hindi ho nila mabasag-basag, hanggang ngayon mga kababayan ay nandito, wala ho sila magawa dahil bukod dun sa barikada na mga barbed wire, ibang klaseng barbed wire mga kababayan ay may isang ilang batalyon ho ng pulis yung nandyan sa loob, at bukod pa dyan ay yung nakaharang na container van. Sa lahat ng entry point ng Malacanang ay grabe ho ang mga nakapalibot na mga kapulisan dahil nga sinusigurado ng ating mga kapulisan na hindi nga mapasok ang bahagi ng Malacanang dahil nga nandoon nagtatago si Bongbong Marcos Jr. So ito ang mga kaganapan. So tuloy-tuloy lamang, no? Talagang tuloy-tuloy na kalampagin. Hindi natin alam kung hanggang kailan matitiis ito ni Bongbong Marcos, at kang magkataon baka pag nag-resign si Bongbong Marcos, next president na ho tayo, at yun na ang kanilang susunod na kakalampagin. Ngayon nga mga kababayan, itong mga grupong ito, yung mga leader nila ay nagsampa ho ng kaso sa ombudsman ng iba't ibang kaso laban sa kay Vice Presidente mga kababayan dahil nga napakarami ng atraso ni Bongbong Marcos. Oras na matanggal si Bongbong Marcos yung kaso na ipinail nila sa ombudsman. So pag gumulong yun, tanggal din si Vice Presidente. So dalawa silang matatanggal at hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari sa ating bansa. Baka kung sino mga politiko na lamang ang umupo. At sana kung magkataon man magkaroon mga kababayan ay magkaroon ng snap election. So gagawan pa rin nila ng paraan para hindi ho makatakbo bilang presidente si Vice President Sara Duterte dahil numero 1 si Vice President na sa survey mga kababayan bilang presidente ng Pilipinas. So hindi siya hahayaan ng mga makakaliwang grupo na sumama o tumakbo bilang presidente. Lalo't mga kababayan ay nalalapit na, no? Malapit na ho tayo dito sa sinasabing 2028 presidential election to magto 2026. Pagdating ng 2027 na bandang November, December, ayan na. Simula na, matindi na ho mga kababayan, mainit na ang usapin sa politika. Kaya talagang dublikayod na ho itong mga makakaliwang grupo upang alisin ang ating Vice Presidente at hindi hayaan na makatakbo bilang susunod na presidente ng Pilipinas. So mga kababayan, sa mga iba't ibang rally, ayan, ito. Ayan yung mga kabataan. Makikita natin mga Gen Z ho ito, kabayan, no? Iilan lamang ho dyan yung matatanda. At masasabi ho natin, iba ho kanilang mga postura, no? Pero ayan, yung iba dyan, mababait naman, siguro na basahan lamang at nabihigyan lamang ho sila ng doktrina ng mga front organization ng New People's Army. So hanggang dito na lamang mga kababayan ang ating update dito sa may bahagi. Grabe, pinatikim ho ang Malacanang ng napakatinding rally dito sa may bahagi ng rekto.